Nakipag-high five si Clark sa mga kasamahang photographers nang natapos ang pageant. Sinusundan ko siya para kumbinsihin pero ayaw niyang makinig sa akin. Clark, hindi ako makakapag-college kung hindi ako uuwi doon. Sabi ko. Nakatalikod siya at nililigpit niya ang kanyang mga equipment. Nilalagay niya sa loob ng bag ang lens, sa isang bag naman ng camera. Binitbit niya rin ang 2 tripod na dala niya. Sunod lang ako ng sunod sa kanya. Sige Dod. Sabay ngisi at fist bump niya sa isa pang photographer. Bumaling sa akin ang photographer na iyon, saka ngumisi. Nginitian ko na din siya. Sige Chase, sama ba kayo mamaya sa after party? Tanong niya sa akin. Ngumuso ako. Gusto ko sanang makipag-usap kay Clark para mapag-usapan naming mabuti itong problema ko. Bago ko pa matanggihan ng alok, ay tumanguna si Clark sa photographer. Oo, uwi ka niya. Umalis ang photographer, kaya bumaling ako sa boyfriend kong nagliligpit ulit ng mga kamera. Ni hindi niya ako nililingon. Alam ko, galit siya. Ayaw niyang magkahiwalay kaming dalawa ng matagal. Gusto niyang dito lang ako sa tabi niya. Sweet. Kaya lang, gusto kong maging practical. Kailangan ko ang oportunidad na ito, kaya hindi ko iyon sasayangin. What? Bumaling siya sa akin at halatang iritado. Gusto kong mag-usap tayo tungkol dito, Clark. Di pwedeng pumunta tayo sa party na iyon at hayaan na lang ito. Bukas agad ang alis ko papuntang Alegria. I said noches ka. Ayaw ko. Bumaling siya. Nagtama ang aming mga mata. Nakita ko kung gaano siya kaseryoso sa kanyang titig sa akin. Ayaw kong umalis ka. Anya saka kinuha ang mga bag na nasa tabi niya. Nakaya mo namang whole summer ng pagigig ka lang ah. Kaya mo namang maging photographer o model. Kaya mong mabuhay ng di umuwi doon. Kaya ko. Paano ang pamilya ko? At Clark, gusto kong mag-college. Kung ikaw ay kaya mo kasi mayaman kayo at kumikita ka na, ako hindi. Hanggang sa community college lang ako doon sa Alegria. Hindi ko kaya ang malalaking universidad, lalo na sa estado namin ngayon. Then, I'll pay for you. What's wrong with that, Chiska? Hinawakan niya ang bewang ko. Nang hina agad ako sa haplos niya. Ngumuso ako. Nandito kami sa loob ng binyo nitong prestihiyosong pageant na ginanap sa isang magarang hotel. Isa si Clark sa mga official photographers nila. At syempre, dahil supportive akong girlfriend, ay nandito ako at nakaaligid sa kanya. Siniil niya ako ng halik. Buti na lang at wala na gaanong tao. Nakaalis na ang lahat. Uminit ang pisngi ko sa ginawa niya. 1 taon pa lang kami ni Clark, pero pakiramdam ko ay ipinanganak na akong kasama siya. Ganon siguro talaga pag naging masyado ka ng dependent sa isang tao. Kahit na hindi naman ako yung tipong magdidepende sa iba, hindi ko pa rin kayang itanggi na nitong nakaraang 2 buwan ay dumidepende ako sa kanya. Nasa Alegria ang parents ko. Nandoon kasi ang negosyong inaalagaan ni na mama at papa. Iyon nga lang ay pabagsak na ito. Hindi ko alam kung bakit. Imbis na magka-college ako sa isang malaking universidad, ay pinili kong sumunod doon at tulungan na lang sila sa gawaing bukid. At pinangakuan din naman ako ni mama na ipag-aaral niya ako sa isang community college na bagong tayo sa Alegria.
Tara na, diretso na tayo sa Eclipse. Anyaya niya. Pinagmasdan kong mabuti ang magulo niyang buhok at ang dimple niyang lumilitaw tuwing humingisi. Umiling na lang ako at nagpatinuod sa higit niya. Dumating kami gamit ang sasakyan ni Clark. Nandoon na nga ang ibang mga kasama sa pageant. Maging ang isa sa mga nanalo ng titulo na kaibigan kong si Janine ay nakita kong sumasayaw sa stage at ipinapakita ang mahaba niyang legs. Francisca Alde! Sigaw niyang umalingaw kahit na maingay sa loob. Napalingon-lingon ako sa hiya. Nakita kong pinagtinginan ako ng mga taong nandoon. Kinagat ko ang labi ko at nilagay ang ilang hibla ng buhok sa tainga bago lumapit sa kanya. Janine! Bulong ko kahit panay ang nganga niya dahil hindi niya ako marinig. Umiling na lang ako sa ginawa niyang pagsasayaw sa tabi ng pool. Adik lang. Nahagip ng tingin ko ang dalawa ko pang kaibigan na si Desiree at Tara. Pagpasensyahan mo na ang kaibigan mong nilaklak yung isang buti ng Jose Cuervo. Umirap si Desiree at hinawi ang buhok. Umupo ako sa tabing high chair niya. Kumakain ng mani si Desiree habang abala sa cellphone si Tara. Bumaling ulit ako sa nagsasayaw na si Janine na ngayon ay pinaglalaharan ng kamay ni Clark. Lumingon si Clark sa akin at sininyasan akong tinatawag sila ng isang top photographer. Tumanguwa ko at sinundan sila sa titig habang umaalis. May offer siguro. Utas ko kay Desiree. And speaking of offer, balita ko tinanggihan mo do yung offer ng isang tea company. Naagaw nung tanong ni Desiree ang atensyon ni Tara. Ngayon, silang dalawa ang nakatingin sa akin. Nagkibit balikat ako. Kailangan kong umuwi ng probinsya. Habang nagsasalita ako, ay may biglang humigit sa braso ko. Nilingon ko kaagad kung sino at nakita ko ang kapatid kong nakasimangot. Humugot ako ng malalim na hininga at binuga ang pangalan niya. Craig! Sigaw ko. Siya ang nakababatang kapatid kong si Craig at hindi ko alam kung bakit siya narito. Anong ginagawa mo dito? Narinig kong nagsinghapan ang dalawang kaibigan ko sa table pero hinigit na ako palayo doon ni Craig bago sila umalma. Obviously, lumuwas ako. Pinapasundo ka na ni Mama. Bakit ka raw nagtatagal dito? Kailangan na raw ng transcript of records ang school na papasukan mo. At mag-i-entrance exam ka pa. Sa Lunes na kaya ang pasukan. Pinisil ko ang kamay ko sabay tingin kay Clark na ngayon ay seryosong nakikinig sa isang top photographer. Si Clark na naman ba ating? Sumimangot ako sa tawag niya sa akin. Ngumisi siya nang iinis. Wala ka talagang respeto. Sumama ka na raw sa akin. Ngayong gabi ang alis natin. Ano ka? Kakaluwas mo lang dito tapos babalik ka agad? Inirapan niya ako. Yun ang bilin sa akin ni na Mama. Papalayasin ako doon sa oras na umuwi ako at wala ka. Umiling ako. Hindi ko kayang umalis. Hindi ko kayang iwan si Clark. Hindi pa kami nakakapag-usap ng maayos. Kakausapin ko muna si Clark. Hindi ba hindi siya pumapayag? Paano kung hindi ulit siya pumayag? Tinaas niya ang kanyang kilay. Hindi ka na naman ba uuwi? Ayaw mo bang mag-college? Umuwi nga si Teddy para tulungan sina Tita Lucy. Tapos ikaw, dito ka lang? May halong tabang ang tono ng boses ni Craig. Alam ko, siya itong may ayaw sa Alegria. Ayaw niya doon. Mahal na mahal niya ang syudad. Kahit ako, hindi ko na-imagine na
ang kapatid kong puro branded ang gamit at parte animal ay ipinag-high school sa Alegria National High School. Wala namang kaso sa akin ang Alegria. Iyon nga lang ay hindi ako sanay doon. Hindi ito ang unang pagkakataong makakaapak ako doon, pero pakiramdam ko ganon. Hindi kasi kami madalas pumunta ng Alegria. Bukod sa malayo ito at mahal, aksaya lang ng oras. Pakiramdam din kasi ni na mama at papa noon na hindi na namin kailangan pang bumalik sa Alegria. Nang iluluwas na sana si Lola Siling pa Maynila, ay nagkasakit siya kaya umuwi si mama at papa. Noon lang sila nakabalik ulit. Biglaan namang nagkaproblema sa negosyo kaya mas lalong kakailanganin kami sa Alegria. Ganun ba talaga kalaki ang problema sa negosyo? Ito ang tanong na noon ko pa gustong itanong kay Craig. Ngumuso siya at nakapamaywang akong tinitigan. Para bang hindi siya makapaniwala sa tanong ko. Chiska. Iyan ang tawag niya pag seryoso na siya. Para malaman mo, sa oras na mawala yung negosyo, ang bubuhay na lang sa atin ay yung mga manok sa bakuran ni Natide. Kaya mag-isip-isip ka na. Napalunok ako. Hindi ko talaga makuha kung ano ang problema sa Alps at bakit ganitong makariak ang kapatid kong ito. Bakit? Ano? Natuyo ba yung spring? Halos matawa ako sa sarili kong tanong. Buti pa umuwi ka na doon at nang malaman mo. Umirap siya at humalukip-kip naman. Come on nate, sabihin mo na lang sa magaling mong boyfriend na babalik ka rin. Ngumuso ako at pinagmasdang mabuti ang maamong mukha ni Clark na tumatango-tango sa kanyang kausap. Pumikit ako at nagdesisyon. Sige, pupunta ako. Pero una sa lahat, si Clark. Nilapitan ko ang boyfriend ko. Kinalabit ko siya at binigyan na ligalig na ekspresyon. Tinaas niya ang kanyang kilay. What? Nagsasalita pa rin ang importanteng photographer. Lahat ay nakikinig sa kanya, maging ang mga modelo. Clark, sinusundo kasi ako ni Craig. Kinagat ko ang labi ko. Kumalabog ang puso ko. Kitang-kita kasi sa ekspresyon niyang hindi niya nagustuhan ng sinabi ko. Bakit siya nandito? Akala ko nasa probinsya siya. Sinusundo niya kasi ako. Matagal kong kinagat ang babang labi ko bago dinugtungan. Pupunta muna akong Alegria. Napaawang agad ang kanyang bibig para magsalita pero hindi ko siya pinagbigyan. Babalik din naman ako dito. Dagdag ko. Umiling siya at hinawakan ang baywang ko. Uminit ang pisngi ko. Hindi ako sanay na nagpapakita siya ng affection sa harap ng maraming tao. Madalas ay pag kaming dalawa lang. Kaya naman naagaw niya ang atensyon ng ibang photographers. Uminit pa lalo ang pisngi ko nang pinagtitinginan kami kahit na nagsasalita yung sikat na photographer. Okay, just make sure you'll come back to me. Hinalikan niya ang pisngi ko. Halos umusok ang tainga ko sa ginawa niyang paghalik sa harap ng ibang tao. Tumangon na lang ako at tinitigan siya. Thank you. Utas ko at binalikan ng kapatid na ngayon ay nakahalo kip-kip. So, ano? Naghiwalay ba kayo? Pambungad na inis ni Craig nang nasa bus na kami papuntang Alegria. Gabing-gabi na pero babiyahe pa rin kami. Tama lang din para pagkarating doon ay umaga na. 3 bisis pa kaming sasakay sa ibang bus. Wala kasing direktang pa-Alegria na biyahe, kaya mas lalong nakakatamad bumalik doon. Ano ba talagang problema mo kay Clark?
Nagkibit balikat siya at hindi ako sinagot. Si Craig ang nag-impake ng gamit ko. Ayaw ko kasing gawin iyon dahil natatakot akong umalis. Pero nag-volunteer siyang gagawa kaya hinayaan ko na. Ako dito! Sigaw ko nang nakitang papasok na siya sa bus at papunta na sa upuang katabi ang bintana. Pinag-awayan pa namin iyon. Anyay scarecrow lang daw at dilim ng gabi ang makikita kong view. Iginigiit ko kasi na dapat ako doon dahil madalas na siyang bumiyahe pa Alegria. Pinagbigyan niya ako sa usapang sa pangalawang bus ay siya naman ang malapit sa bintana. Tulog ako buong biyahe. Puyat na puyat ako dahil maaga akong gumising kanina para lang samahan si Clark sa gig niyang iyon. Sa pangatlong bus, ako naman ang nasa salamin na. Utos ko at natulog ulit sa pangalawang bus. At dahil Maginoo naman si Craig, pumayag siyang ako na ang nasa tabi ng salamin sa pangatlong bus. Masaya pa nga ako noon dahil nakikita ko na ang view. Umaga na kasi at sumisikat na ang araw. 1 oras pa lang bago mag-Alegria, pero natatanaw ko na ang matalahib na lambak at kapatagan. Maya't maya ay nadadaanan na namin ang mga bangin at mga bulubundukin. Ilang sandali ang nakalipas ay umulan ng napakalakas. May na, kaya madalas talagang umulan. Panay ang punas ko sa salamin para lang mawala yung halumigmig ng ulan at aircon ng bus. Oh, wag mo sabihing may El Nino kaya walang tubig sa spring ng Alps. Tumawa ako. Hindi ko talaga alam kung paano magkakaproblema ang spring ng Alps na pag-aari ng lolo kong patay na. Mukhang tumigil lang bus dahil may bumabang pasahero. Natigilan din ako dahil sa malalawak na pine trees ng Alegria ay may isang lalaking nangangabayo ng taplis sa gitna ng ulan. Mukhang ano, Chase? Tanong ni Craig sa akin. Mukhang sagana naman sa tubig dito. Sabi ko sabay titig sa lalaking pinipilig ang buhok at bumababa sa kabayo. Hinaplos niya ang kabayo kaya likod lang ang nakita ko sa lalaki. Kumunot ang noo ko. Baliw. Ang lamig kaya, pero may pataplis-taplis pang nalalaman. Nagpapalaway lang, ang yabang. Maiksi ang kanyang buhok, tulad ng gupit ng isang normal na lalaki. Pero may kaunting mga hibla ng buhok sa likod ng kanyang batok, ang mahaba at umabot hanggang likod. What's with the hairstyle? Tumaas ang kilay ko at napaismid na lamang hanggang sa umandar ulit ang sinasakyan kong bus. Pinuno ako ng yakap ni na Mama at Tia Lucy nang makarating sa ancestral house namin. Iginala ko ang mga mata ko sa bahay na itinayo noong panahon pa ng Kastila. Two-story ang bahay na ito at medyo malaki. Dito tumira ang magkakapatid na Alde. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng Alp Spring na mahigit 5 ektarya at sa mga alagang sasabunging manok ng yumao kong lolo. Mama, si Francisca po. Sabay lahat ni Tia Lucy sa akin kay Lola Siling. Ngumiti ako pero kumunot ang noo ni Lola Siling. Bakit walang nagsabi sa akin na burol pala ni Daniel? Nanggagalaiting bungad sa akin ni Lola. La, matagal na ho yun. Paglalambing ni Tide. Tumingin ang pinsan ko sa akin at umiling habang pinapatayo ang nag-aalborotong si Lola Siling. The last time I saw her, she's not like that. Lumalala na yata ang Alzheimer's ni Mama. Buntong hininga ni Tia.
Hindi ako makapaniwala. Siguro ay matagal-tagal na talaga akong di nakakabalik. Sa pagkakaalala ko ay matalas pa ang memorya ni Lola noon. Pero sa bagay, iyon naman ang madalas na sakit ng matatanda. 97 years old na si Lola at puno na ng puting buhok ang kanyang ulo. Oh Craig, iakyat mo yung gamit mo ni Chiska sa taas, doon sa kwartong katabi ng sayo. Utos ni Mama sa kapatid ko nang nakita ang bagaheng dala ko. Pinisil ko ang kamay ko at pinasadahan ulit ng tingin ang bahay na inaanay na ang haligi. Mama, di ako magtatagal dito. Kumunot ang noo ni Mama at hinila ako sa sofa ng sala. Umupo sa magkabilang gilid ko si Mama at Tia Lucy. Si Tiyo at Papa naman ay mukhang abala sa backyard. Gusto ko nang bumalik sa bahay. Pag-aamin ko, konkret ang bahay namin at paano'y maayos naman. Nagtatrabaho sa gobyerno si Papa, kaya kahit paano ay nakakaahon kami noon. Kasabay pa ng natatanggap naming pera galing dito sa Alegria, ay tamang-tama lang iyon. Pero ngayong napilitan siyang mag-early retirement dahil sa kalagayan ni Lola at dinagdagan pa ng pagbagsak ng Alps sa di man lamang kadahilanan, ay medyo tumagilid na ang buhay namin. Chis, kung wala na kaming choice, baka ipagbili na namin yung bahay. Ani Mama. Ha? Bakit? Namilog ang mga mata ko sa sinabi niya. Hindi ako makapaniwala. Matagal na kami sa bahay na iyon at kailanman hindi ko naisipang aabot kami sa ganitong desisyon. Ano ba kasi talaga ang problema, Mama? Bakit ba mukhang malulugmok na tayo sa kahirapan? Nagkatinginan sina Mama at Tia Lucy sa akin. Unang nagsalita si Tia na ngayon ay mukhang nahihirapan kung paano sasabihin sa akin ang lahat. Si Tidi pinauwi ko nga. Yung Alps, Chiska, wala sa atin ang titulo nun. Paanong wala? Atin yun, diba? Umiling agad si Tia. Sinanglayo ni Mama sa mga Delamere said about 15 years ago. Ha? Nalaglag ang pangako. Oo. Nagkibit balikat si Tia. Pero hindi naman yun legal na sangla. Magkaibigan kasi ang lolo mo at yung si Don William de la Merced. Alam mo naman yung lolo mo, sugarol. Kaya napilitang isang layong Alps. Walang kaso noon dahil magkaibigan naman ang dalawa. Pero ngayong patay na silang dalawa at pinasorbe namin ulit ang buong lupain, hindi na namin makuha ang rights noon dahil wala na ang titulo. Nasaan? Ano ba, Chiska? Nasa mga de la Merced. Hindi ako magaling sa mga apelyidong sikat dito sa Alegria. Hindi naman ako dito ipinanganak at hindi ako pamilyar sa mga taong nakatira dito. Ang alam ko lang ay ang karaniwang hanap buhay ng mga tao dito ay farming dahil sa matabang lupa at malalawak na kapatagan at bulubundukin. So, kung hingin natin, kailangan bayaran ang utang ng lolo mong 500,000 pesos bago iyon makuha sa mga de la Merced. Nakita ko ang panlulumo sa mga mata ng Mama at Tia ko. Napalunok ako. Ganon kalaking pera? Ngayong nag-e-expand ang cattle runs nila, ay nagpapasorbe na rin ang mga de la Merced ng kanilang lupa. Alam mo namang gilid lang ng Alps yung simula ng lupa ng mga de la Merced. Dinig namin na isasalin nila ang buong Alps Spring sa pagsusurbe. Grabe naman, tita. Hindi pa ba sapat na sa kanila ang tinago? Untag ng kababata kong si Craig. Masama agad ang tingin niya sa akin. Ako rin ay binigyan siya ng masamang tingin.
Ngumuso ako kay tiya at mama. Anong magagawa ko para sa Alps kung nandito ako? Iyon ang palaisipan sa utak ko. Wala akong magagawa. Magiging pabigat lang ako dito sa bukid ng Alegria dahil wala naman akong alam na gawain bukod sa kumain. Pinakpok ko ang cellphone ko nang nakitang isang bar lang ang signal ko. May mga mensaheng pumapasok pero pahirapan sa pag-send ng isa pang mensahe. Sa isang network, medyo okay kasi dalawa ang bar ng signal at nakakapag-text ako ng maayos. Kaso ay paubos na ang load ko. Tara! Yuhu! Sigaw ni Tede. Nagpasya silang dalawa ni Craig na mamasyal na lang dahil halos manggalaiti na sa galit si mama sa akin dahil ayaw kong mag-enroll sa community college. Oo, gusto kong maging practical. Pero ngayong nahiwalay na ako kay Clark at na-realize na tama siya, sana ay hinayaan ko na lang siyang tulungan ako sa pag-aaral, ay nawalan ako ng gana dito. Naiirita ako. Kasi si Craig na hit ang bukid ay mukhang kamilyon na nagbiblend in na dito. Naka-shorts at white sleeveless silang pareho ni Tede. Si Tede naman ay may bulkap habang nagdadrive sa lumang pick-up nila. Ating, huwag ka nang malungkot. Masaya naman dito sa Alegria. May bahid na sarkism ang pagkakasabi ni Craig sa akin noon. Oo nga, ayan. Tinuro ni Tede ang isang malawak na soccer field. Diyan naglalaro ng soccer ang mga taga-Alegria. Pinagmasdan ko ang mga lalaking naglalaro ng soccer doon. Sa di kalayuan ay natanaw ko naman ang isang simbahan. Diyan nagsisimba. Obviously. Umirap ako. Madalang ang tao sa mga daanan doon. Siguro ang pinakamaraming taong nagtitipon ay doon lang sa soccer field. Iyon yata ang sentro ng Alegria. May market pa sa unahan ng simbahan kung saan dinadagsa na kasi malapit na ang pasukan. Mamimili muna kami ni Craig. Ikaw, gusto mo mamili? Tanong ni Tede. Bakit ako mamimili? E di naman ako dito mag-aaral. Aarte pa ang ating. Wala ka ng choice. Wala na tayong pera para sa Maynila. Panayad na sinabi ni Craig. Lumabas kami sa sasakyan. Dito na lang ako maghihintay. Sabi ko at sumandal sa pintuan ng sasakyan. Tumango silang dalawa at umalis. Humalukip-kip naman ako at pinapanood ang mga taong nagkakagulo para sa mga jologs na gamit. Yes, nakikita ko sa kinatatayuan ko na pinag-aagawan ng mga aides kong babae ang isang damit na hindi ko maintindihan ang disenyo. Malayo pa lang ako ay kitang-kita ko na ang kapangitan ng materialis na ginamit dito. Natawa akong mag-isa habang iniisip na mamamatay muna ako bago mananatili sa remote area na ito. Umayos ako sa pagtayo nang bigla kong naramdaman ang pagkakapunit ng floral sleeveless top ko. Alitse, kinakalawang na pala tong pick-up ni Tede. Otas ko sabay layo doon nang nakitang nagkabutas ang damit ko. Kinagat ko ang labi ko at tinignan ang laki ng butas sa damit ko. Ito pang mamahalin, walang hiya talaga, bad trip. Bulong ko sabay tingin pa rin doon sa butas. Oops, sorry. Humalakhak ang isang naka-jersing lalaki. Hindi ko alam kung sinadya niya ba akong bungguin o talagang humaharang ako sa daanan niya. Pero sa mukha niya ngayon ay mukhang sinadya niya ito. Naka-evil smile kasi at kumikindat pa. Ew, Jijimon. Bulong ko sa sarili ko. Ako nga pala si Coco. Sabay lahat niya ng gusgusing kamay sa akin. Kinagat ko ang labi ko kasi natatawa ako.
hindi sa tuwa kundi sa panunuya sa pangalan niya. Coco? Coco Martin? Coco Kranz? Halos sumabog ako sa kakatawa, kaya mas lalo ko nalang kinagat ang labi ko. Tumango lang ako at tinanggap pa ang kamay niya. Chiska, utas ko. Kobe, tara na! Sigaw ng isang lalaki na naka-jersey din. Siya later, alligator. Umiling na lang ako. Diyos ko, to hell with you. Ang korni talaga. Kinindatan niya pa ako bago pumihit. Unti-unti na lang nalaglag ang pangako nang nakita ang likod ng jersey niya. De La Merced. Kibot ko. Hindi siya naalis sa otak ko hanggang sa dumating si Craig na nagsasabi nito. Binilhan kita nitong notebook at baka magbago ang isip mo. Hindi ko alam kung yung mga halaman ba ang gusto mo o yung mga aso. Leche. Nag-init ang mukha ko sa galit. Sabing ayoko. Wala na tayong magagawa. Bumili na ako. Sabay lapag niya sa mga notebook sa loob ng sasakyan. Panay ang galit ko habang pinapasyal ulit kami ni Tiddy sa buong Alegria. Wala akong inatupag kundi ang magmura at pansinin ang mga kapangitan ng Alegria. Ano ba ito? Lubak-lubak? Hindi ba ito sinisiminto? Hindi ba umaabot ang siminto dito? Habang tumatagal ay mas lalo kong inayawan ang Alegria. It was not so bad at first, pero ngayong kasabay ng pangungulila ko kay Clark at sa aircon at mabaho niyang sasakyan, ay ang pagdurusa ko dito sa walang kabuhay-buhay na lugar na ito ay wala na akong nagawa kundi ang ilingan ang alok na dito ako mag-aaral. Nasa Alps kami nang medyo bumuti-buti ang pakiramdam ko. Basta wag lang akong kausapin ng lintik kong kapatid ay bumubuti naman ang pakiramdam ko. Nagtanggal ng tao si Papa nung isang araw, kaya hindi na masyadong namimintin ang kalinisan. Sabay pulot ni Tiddy sa mga dahon na nahuhulog sa sahig ng spring. Marami pa rin naman ang pumupunta at naliligo dito. Pero ang sabi ni Tiddy ay baka humingi na ng hating kita ang mga De La Merced sa oras na matapos ang survey ng lupa nila. Bakit ba nila pinapasurvey ang lupa? Tanong ko habang pinagmamasdan ang mga bata na naliligo sa mainit na tubig sa isang lagoon. At nga pala, may nakita akong De La Merced kanina sa market. Ngumuso si Tiddy sa akin. Pinapasurvey nila yung lupa kasi itatransfer na nila ang pangalan ng buong rancho sa natatanging tagapagmana. Tumango ako. Sino ang tagapagmana? Siguro yung nakita mo kanina. Siya lang naman ang De La Merced. Hinawi ko ang buhok ko at itinaas ang kilay. Mayabang yun na. Siguro. Hindi ko alam. Hindi ko naman nakakasalamuha ayon. Humalakhak si Tiddy. Kung babae lang ako. Boses pa lang ni Craig ay nag-iinit na agad ang baga ng galit sa sistema ko. Papaibigin ko yung De La Merced na yan at papaikutin ko. Sasabihin ko sa kanyang ibigay na lang ang lupa sa atin. Or pwede ring hahanapin ko sa bahay nila yung kasulatan kasama ang titulo ng lupa at iuwi sa atin. Nag-evil smile si Craig at Tiddy sa akin. Umiling ako at inirapan ang dalawa. Huwag niyo akong isali sa kalokohan ninyo. Matari kong utas.